Daniel Padilla, tuloy pa din daw sa panunuyo kay Kat dahil sa personal interest. Maikling reaksyon lamang po ito mga ka-channel. Mainit na pinag-uusapan pa din kasi ngayon ang tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Sa kabila ng alam naman ng lahat na wala na talaga sila. Marami kasi ang nakakapansin na parang pinipilit ni Daniel na ma-win back si Kat sa mga dahilang personal at papabor sa kanya. Mga ka-channel, parang nararamdaman ko ngayon ang pangamba sa party Daniel, ano? Alam naman natin na hindi talaga naging successful ang anumang pelikula ni Daniel na wala si Kat. Talagang hindi kumita, talagang imposibleng kumita. Masasabi ko talaga na nakadepende ang karir niya sa tambalan dahil dun nila sinanay ang mga manonood sa kanila. Di sila hinayaan na mas maagang itambal sa iba, lalo na si Daniel. Hindi ko alam kung maawa ko o may inis kay Daniel dahil nararamdaman ko siya mga ka-channel. Alam mo yung pakiramdam na may nawawala sa iyo dahil may binitawan kang isang napakahalagang bagay na sa tingin ng iba ay dapat ay inaalagaan mo. Ganun Ngayon para kang naghahabol para kang asong maghahabol doon na bumalik siya sa iyo para bumalik din yung tiwala ng tao sa iyo. Maghahabol ka, paano kung wala na siyang nararamdaman sa'yo, di ba? Nakakawala ng respeto sa sarili yon, pre. Sana kasi, kung totoo man, mga ka-channel, Daniel Padilla, di ka dapat nag-cheat sa taong alam mo naman na mahal ka at napakarespetado ng babae, di ba? Di ba nga mga ka-channel, may pelikula siya dapat kasali yun sa Manila Film Festival ngayon. Pero dahil nabahiran ang personality ni Daniel, iniurong daw ng producer yung pelikula. Kasi alam nila na magpa-flop dahil nga sa mga issue na itinatapon ngayon kay Daniel Padilla. Ano kaya ang nararamdaman ni Daniel nang sinisigawan siyang cheater at binus siya ng mga tao during ng acceptance ng award nila? Parang naawa si Kathryn sa kanya dun dahil nahalata nyo hindi na siya nagsalita masyado. Nung tinanggap ni Daniel yung award, hindi na siya nag-speech. Ramdam nyo na parang papasok sa sarili niyang puwet si Daniel. Kaya di na siya gaano nag-speech ng mga oras na yon. First time siguro sa buhay niya na ginanon siya. Sa tagal na inalagaan din niya si Kat, lahat yun nabaliwala. Kasi sa mata ng mga tao, nag-cheat siya. Cheating kasi talaga is a very big issue sa kahit anong relasyon. Talagang guguho ang pagkatao mo. Sa tingin nyo, paano babangon si Daniel sa mga projects niya? May susugal ba na producer sa kanya sa ganyang sitwasyon niya? Oo, may pangalan siya. Pero ayan, nasisira na. Saan siya lulugar ngayon na ayaw na siyang tantanan ng issue, ayaw na siyang tantanan ng mga bashers, ayaw na siyang tantanan ng mga dating tagahanga niya. Para siyang nagmamakaawa kay Kat, hindi para mahalin ulit, kundi para maging maayos na lang silang dalawa. Sa part ni Kat walang kaba kasi kahit saan mo ipasak si Kat kahit kanino mo ipartner talagang kikita yan. Kay Daniel nga kumikita sa iba pa, di ba? Lesson learned to para kay Daniel, alam niyo mga ka-channel. Kasi dito matututo siya na wag mong pakakawalan na yung taong nagmahal sa iyo ng totoo. Panindigan mo rin yung mga sinasabi mo. Di ba ang gaganda ng mga binibitawan niyang salita tungkol kay Kat? At saka yung mga pangako niya, yung mga pangarap nila, yung pangarap niya para kay Kat. Ngayon, nabaliwala yun lahat dahil sa nangyari. Kung nagkahiwalay man sila, hindi dahil nag-cheat siya. Maganda pa yung dating sa personalidad ni Daniel. Kung nagkahiwalay sila dahil gusto lang nila mag-move on sa mga career, walang third party, walang cheating issue, kahit gumawa ng pelikula si Daniel na siya lang ay kikita yun mga ka-channel. Ano sa tingin nyo?